Sa wakas, nabunyag na ang katotohanan. Ang mga ebidensyang matagal nang itinatago ay tuluyan ng nagbukas ng daan para sa pagbagsak ng pinakamakapangyarihang tao sa kwento. Handa na ba kayo sa pinakamatinding episode ng Blood vs. Duty? Sa episode na ito ng Blood vs. Duty, tuluyang nagbago ang takbo ng kwento, matapos may ligtas nina Marcos Reyes at Jalil Abubakar ang napakahalagang mga dokumento na maaring maglantad sa buong sindikato. Ayon sa ulat, napakahalaga ng mga ebidensyang ito, kaya handang gawin ng tunay na utak ng operasyon ang lahat, kahit ang pananakit at pagpatay, upang hindi ito lumabas sa publiko. Sa isang live na programa, pinasalamatan ng mga mamahayag, sina Marcos at Jalil, dahil sa kanilang katapangan. Kahit itinuturing silang mga kalaban ng Estado, sila ang naging dahilan upang may ligtas ang katotohanan at mabigyan ng pag-asa ang bansa. Habang sinusuri ang mga dokumento, paulit-ulit na lumitaw ang pangalan ni retired Police General Manuel Carrillo. Dahil dito, nagsimula ang mas malalim na investigasyon laban sa kanya. Hindi nagtagal, inilabas ang opisyal na warrant of arrest at inaresto si General Carrillo sa harap ng media. Sunod-sunod ang tanong ng mga reporter tungkol sa kanyang umano'y koneksyon sa gun smuggling syndicate at sa planong pagwasak sa gobyerno. Sa kabila ng lahat ng akusasyon, nanatiling tahimik si Carrillo habang dinadala ng mga otoridad. Sa wakas, tila nagsisimula ng manaig ang hustisya. Ngunit ito na nga ba ang tunay na katapusan ng kanyang mga lihim o mayroon pang mas malaking revelasyong naghihintay? Kung nagustuhan mo ang recap na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at mag-comment. Sa tingin mo, sapat na ba ang mga ebensya upang tuluyang mapanagot si General Carrillo? Ibahagi ang iyong opinion sa comments.